Pagising mo ba sa umaga parang mabigat agad ang likod mo? Yung tipong bago pa lang magsisimula ang araw, ramdam mo na ang kirot na parang humahadlang sa bawat galaw. Kung hindi ka nag-iisa. Maraming matatanda ang ganito rin ang pakiramdam. Pero ang magandang balita, may mga natural na paraan para guminhawa at bumalik ang gaan ng katawan kahit edad 50, 60 o higit pa. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamalaking reklamo ng mga seniors, ang pananakit ng likod. At hindi lang ito simpleng sakit, nakakaapekto ito sa ating mood, sa ating galaw, at maging sa ating kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto natin. Kaya mahalaga na maintindihan natin kung bakit nangyayari ito at ano ang mga simpleng, natural at subok na paraan para mapagaan ito. Hindi naman ibig sabihin na kailangan agad ng mahal na gamot o komplikadong therapy. Minsan, nasa mga maliliit na hakbang at araw-araw na gawi ang sagot. Simulan natin sa pinakapraktikal na paraan, paggalaw ng katawan. Kadalasan kapag sumasakit ang likod, ang unang reaksyon natin ay humiga o umupo ng matagal para hindi na kumilos. Pero ang hindi alam ng marami, mas lalo lang tumitindi ang sakit kapag hindi gumagalaw ang katawan. Kapag naninigas ang muscles, bumabagal ang daloy ng dugo at nawawala ang flexibility. Kaya ang simpleng hakbang ay maglakad-lakad. Hindi kailangan ng mabilis, hindi kailangan ng malayo. Kahit 10 minuto lang sa umaga at 10 minuto sa hapon. Malaking tulong na para mapasigla ang sirkulasyon at mapalakas ang kalamnan na sumusuporta sa ating gulugod. May isang lolo akong kakilala, 71 na ang edad, na dati halos ayaw nang lumabas ng bahay dahil sa sakit ng likod. Ang ginawa niya, araw-araw, kahit mabagal, naglakad siya sa bakuran nila. Noong una, mabigat, masakit, at parang walang silbi. Pero makalipas ang 2 linggo, napansin niyang mas nakakatagal na siya sa paglalakad at unti-unting nabawasan ang kirot. Hindi siya uminom ng bagong gamot, hindi nagpa-therapy, simpleng pagkilos lang. Doon niya napatunayan na minsan, hindi kailangang maging komplikado ang lunas. Ngayon naman pag-usapan natin ang init. Oo, tama ka. Ang init ay may kakayahang magbigay ginhawa sa masakit na likod. Subukan mong gumamit ng hot compress o hot water bag at ilagay ito sa masakit na bahagi ng likod. Ang init ay nakakatulong para lumuwag ang masikip na muscles at mapabilis ang daloy ng dugo. Kung wala kang hot compress, isang simpleng maligamgam na paligo ay sapat na para makaramdam ng gaan. At kung nais mo ng mas natural, pwede ring gumamit ng luya. Balutin ito sa malinis na tela, lagyan ng konting langis ng niyog, at i-massage ng banayad sa apektadong bahagi. Bukod sa ginhawa, may pakiramdam ka pang inaalagaan ang sarili mo sa natural na paraan. Mahalaga ring tingnan ang ating postura. Madalas hindi natin napapansin na ang pagkuba o palaging pagyuko ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa ating gulugod. Minsan, habang nanonood ng TV, nagbabasa o gumagamit ng cellphone, nakayuko tayo ng matagal. Ang solusyon, mag-practice ng tamang postura. Habang nanonood ka ngayon, subukan mong ituwid ang iyong likod. Ilagay ang paa ng maayos sa sahig at igalaw ang balikat ng konti. Simple lang, pero kapag naging habit mo ito araw-araw, masasanay ang likod at mas magiging magaan ang pakiramdam. Isang kwento ng isang lola na nakilala ko ang magandang halimbawa. Halos araw-araw siyang nakayuko dahil sa ganchilyo. Naging parte na ng buhay niya ang sakit ng likod. Pero nang turuan siyang mag-unat bawat 30 minuto, at bantayan ang kanyang posisyon, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Hindi man agad nawala ang sakit, bumaba ang tindi nito, at mas nakagalaw siya ng mas magaan. Hindi rin pwedeng kalimutan ang kahalagahan ng tamang pahinga. Oo, natutulog tayo gabi-gabi, pero tanungin mo ang sarili mo. Kumusta ang higaan mo? Kung sobrang lambot ng kutsyon, lulubog ang likod, at mawawala ang tamang alignment ng gulugod. Kung sobrang tigas naman, hindi rin nakaka-relax ang muscles
Ang pinakamainam ay medium firm na kutsyon. Kung wala sa budget ang bago, kahit manipis na foam o blanket na ipapatong ay pwede nang magbigay dagdag suporta. Minsan iniisip ng ilan, matanda na ako, natural na lang na sumakit ang likod. Totoo, normal ang pagbabago sa katawan habang tumatanda, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin ito. Tandaan, may magagawa pa tayo. Ang sikreto ay consistency, araw-araw na banayad na paggalaw, tamang posture, init para sa ginhawa, at maayos na pahinga. Ito ang magbabalik ng kaginhawaan sa likod at higit sa lahat, sa buhay mo. Habang pinapakinggan mo ito, baka may tanong ka, gaano katagal bago gumana? Ang sagot, iba-iba para sa bawat tao. Pero kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy, mapapansin mo ang pagbabago unti-unti. Hindi biglaan, pero dahan-dahan, at iyon ang mahalaga. Ang katawan natin kahit tumatanda, marunong pa rin gumaling basta binibigyan natin ng tamang atensyon. Kung narito ka pa rin at nakikinig, ibig sabihin ay gusto mo talagang alagaan ang sarili mo. At saludo ako diyan. Dahil ang unang hakbang palagi ay ang desisyon na kumilos at gumawa ng pagbabago. At ang totoo, hindi pa huli ang lahat. Kahit edad 50, 60 o 70, kaya mo pa ring baguhin ang kalidad ng iyong buhay. At dito muna tayo magtatapos sa unang bahagi. Sa susunod, mas hihimayin pa natin ang mga natural na paraan na may kinalaman naman sa pagkain at simpleng ehersisyo na pwedeng gawin ng kahit sino, kahit nasa bahay lang. Kung nandito ka pa, gusto kong malaman. Kaya i-comment mo ang salitang likod ginhawa ngayon para alam kong kasama pa rin kita sa ating paglalakbay. Kung sa part 1 ay natutunan natin na ang simpleng paggalaw, paggamit ng init, tamang postura, at maayos na pahinga ay may malaking epekto sa masakit na likod. Ngayon naman pag-uusapan natin ang isa pang sikreto na madalas hindi napapansin, ang pagkain at tamang nutrisyon. Oo, tama ka. Ang kinakain natin araw-araw ay may direktang kinalaman kung gaano kasakit o kagaan ang ating likod. Maraming seniors ang nagtataka, bakit kahit maingat sila sa kanilang paggalaw, ay nananakit pa rin ang kanilang likod. Ang dahilan minsan ay nasa plato natin. Kapag ang kinakain ay puro processed food, matatamis na inumin, at sobrang alat, nagdudulot ito ng pamamaga o inflammation sa katawan. Kapag namamaga ang mga muscles at joints, mas lumalala ang pananakit. Kaya ang unang hakbang ay bawasan ang mga pagkaing nakakadagdag sa inflammation, tulad ng sobrang soft drinks, instant noodles at processed meats gaya ng hotdog at longganisa. Sa halip, subukan mong dagdagan ang pagkain ng anti-inflammatory foods. Halimbawa, isda gaya ng sardinas at bangus na mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay natural na panlaban sa pamamaga. Idagdag din ang mga gulay tulad ng malunggay, kangkong at pechay na mayaman sa vitamins at minerals na nagpapalakas sa buto at kalamnan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Mura lang ang mga ito sa palengke at natural na tulong pa sa katawan. May isang lolo na nakilala ko. Dati halos araw-araw nasa botika para bumili ng pain reliever. Pero nang subukan niyang palitan ang kanyang diet, nagbawas ng matamis, nagdagdag ng isda, gulay at prutas, unti-unting bumaba ang pananakit ng kanyang likod. Hindi naman siya naging vegetarian, pero mas naging maingat siya sa pagpili ng pagkain. Pagkaraan ng 3 buwan, kaya na niyang maglakad ng mas matagal nang hindi sumasakit ang kanyang likod. Isipin mo, pagkain lang ang binago, pero laki ng epekto. Isa pang natural na kasama sa pagkain ay ang luya at turmeric. Alam mo ba na parehong may anti-inflammatory properties ang mga ito? Maraming senior sa probinsya ang iniinom ang salabat, hindi lang para sa ubo, kundi para rin sa sakit sa katawan. Subukan mong maglaga ng luya o turmeric powder sa mainit na tubig at gawing tsaa bago matulog. Bukod sa pampakalma, makakatulong pa itong bawasan ang paninigas ng muscles sa likod. Pagkatapos ng pagkain, puntahan natin ang isa pang natural na solusyon,
Ang banayad na ehersisyo para sa likod. Marami ang natatakot sa salitang ehersisyo dahil iniisip na kailangan ng gym o mabibigat na weights. Pero ang totoo, may mga simpleng ehersisyo na pwede mong gawin kahit sa loob ng bahay, walang gamit, at ligtas para sa edad 60 pataas. Isa rito ang tinatawag na pelvic tilt. Humiga ka sa sahig o kama, tuwid ang tuhod, at dahan-dahang idiin ang iyong likod sa kama habang humihinga. Hawakan ng ilang segundo, tapos pakawalan. Ulitin ng 10 beses. Ang simpleng galaw na ito ay tumutulong para palakasin ang muscles sa paligid ng gulugod. Hindi ito mabigat, pero consistent na pag-practice ay may malaking epekto. Mayroon ding knee to chest stretch. Humiga ka tapos hilahin ng dahan-dahan ang isa mong tuhod papalapit sa dibdib. Hawakan ng 10 segundo, tapos palitan ang kabilang paa. Nakakatulong ito para i-stretch ang muscles sa ibabang likod at mawala ang paninigas. Kung gusto mo pa ng mas banayad, pwede kang mag-cat and cow stretch. Alam mo yung galaw ng pusa na naguunat? Gawin mo iyon sa sahig, nakaluhod at nakatukod ang kamay. I-arch ang likod, pataas na parang pusa. Tapos dahan-dahan ibaba ang tiyan na parang baka. Nakaka-relax ito sa spine at nakakatulong sa flexibility. Kahit 3 minuto lang bawat araw ay malaki na ang naitutulong. Isang lola na nakilala ko sa community center ang magandang halimbawa. Dati halos hindi makalakad ng matagal dahil sa pananakit ng likod. Pero nang maturuan ng simpleng stretching routine araw-araw, hindi lang bumaba ang sakit, kundi mas nakagalaw pa siya ng masaya kasama ang mga apo. Hindi niya kailangang pumunta ng gym. Sapat na ang banayad na ehersisyo sa bahay. Mahalagang tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging malakas agad, kundi tungkol sa consistency. Mas mabuti ng araw-araw na banayad kaysa paminsan-minsan na mabigat, parang pagtatanim ng halaman. Hindi naman agad tumutubo, pero kapag araw-araw mong dinidiligan, makikita mo rin ang resulta. Ganon din sa katawan natin. Huwag mo ring kalimutan ang hydration. Oo, simpleng tubig. Kapag kulang tayo sa tubig, naninigas ang mga muscles at mas mabilis sumakit ang katawan. Siguraduhin na umiinom ka ng sapat na tubig bawat araw. Hindi kailangang sobrang dami, pero siguraduhin hindi ka mauuhaw bago ka uminom. Mas mainam din kung tubig kaysa matatamis na juice o soft drinks. Kung iisipin mo, lahat ng ito ay hindi mamahalin, hindi komplikado, at kayang-kaya ng kahit sino. Pero bakit maraming seniors ang hindi pa rin gumagawa? Dahil sa mindset. Maraming iniisip, matanda na ako, wala nang magbabago. Pero hindi totoo iyon. Ang katawan natin kahit tumatanda, marunong pa ring mag-adjust at gumaling, basta tuloy-tuloy at tama ang ginagawa. Kung kanina ay pinag-usapan natin ang pagkain at ehersisyo, sa susunod naman ay pag-uusapan natin ang iba pang mga natural na gawi na makakatulong hindi lang sa likod, kundi sa kabuuang kalusugan mo. At doon, mas maiintindihan mo kung paano nagkakaugnay-ugnay ang lahat mula sa isip, katawan at lifestyle. At kung nandito ka pa rin, gusto kong malaman na kasama pa rin kita. Kaya mag-comment ka ng Kalusugan Likod Lakas para makita kong tuloy-tuloy kang naglalakbay kasama ko patungo sa mas magaan at mas masayang pakiramdam. Naalala mo ba nung bata ka pa, kayang-kaya mong tumakbo, magbuhat, at maglaro ng hindi iniisip ang sakit sa likod? Pero ngayong tumanda na tayo, parang kahit simpleng pagyuko o pagtali ng sapatos ay may kasamang kirot. Alam mo ba na hindi ito kailangang manatiling ganito? May mga natural na paraan na pwedeng ibalik, hindi man ang kabataan, pero ang ginhawa at lakas na akala mo'y nawala na. Sa Part 1 at Part 2, napag-usapan na natin ang kahalagahan ng paggalaw, init, tamang postura, maayos na pahinga, pagkain, at banayad na ehersisyo. Ngayon pupunta naman tayo sa mga dagdag na natural na gawi na madalas hindi pinapansin pero may malaking epekto sa masakit na likod. Ang mga ito ay simple pero makapangyarihan, lalo na kung gagawin araw-araw. Isa sa pinakamahalaga ay ang stress management. Oo, tama ka. Hindi lang pisikal ang dahilan ng pananakit ng likod. Madalas ay galing din ito sa stress at tensyon. Kapag tayo ay nag-aalala
o laging balisa, naninigas ang ating mga kalamnan, lalo na sa balikat at likod. Kaya minsan kahit wala kang ginawa buong araw, sumasakit pa rin ang likod mo. Ang sikreto, huminga ng malalim. Ang simpleng deep breathing exercise ay nakakatulong para pakalmahin ang isip at paluwagin ang katawan. Subukan mong huminga ng malalim ng 4 na segundo. Pigilan ng 4 na segundo at dahan-dahang ilabas sa loob ng 6 na segundo. Gawin mo ito ng 3 ulit bago matulog. Mapapansin mo, mas relaxed ang pakiramdam at mas komportable ang iyong likod. Maaari mo ring subukan ang simpleng meditasyon. Hindi ito kailangang komplikado. Umupo ka lang, ipikit ang mata at pakinggan ang iyong hininga. Kahit 5 minuto lang bawat araw ay sapat na para bumaba ang tensyon sa katawan. Isang lola ang nagsabi sa akin, dati raw ay laging masakit ang likod niya kapag problemado siya. Nang sinubukan niyang magdasal at mag-meditate araw-araw, hindi lang bumaba ang kanyang stress, kundi mas bumaba rin ang pananakit ng kanyang likod. Kasunod nito ay ang pag-aalaga sa timbang. Alam kong sensitibong usapan ito pero importante. Kapag sobra ang timbang, mas mabigat ang pressure sa ating gulugod at mas mabilis sumakit ang likod. Hindi naman kailangang maging payat. Ang mahalaga ay nasa tamang range para sa iyong taas at edad. At dito pumapasok ang kombinasyon ng tamang pagkain at banayad na ehersisyo. Kung araw-araw ay may simpleng paglalakad, stretching at tamang diet, dahan-dahang bababa ang timbang at mas gagaan ang likod. Isang kwento ulit ng isang lolo na kilala ko. Noong una, halos hindi siya makatagal ng 10 minutong lakad dahil sa sobrang bigat ng kanyang likod. Pero nagsimula siyang magbawas ng soft drinks, kumain ng mas maraming gulay at maglakad araw-araw. Pagkaraan ng 6 na buwan, hindi lang bumaba ang timbang niya ng 10 kilo, kundi halos nawala rin ang araw-araw na pananakit ng kanyang likod. Hindi milagro, kundi consistency. Isa pang praktikal na natural na paraan ay ang tamang pagbangon at pagbubuhat. Maraming seniors ang nasasaktan ng likod dahil mali ang paraan ng pagtayo o pagbuhat ng bagay. Tandaan, kapag may binubuhat, huwag mong gamitin ang iyong likod para yumuko. Sa halip, yumuko gamit ang tuhod at paa, tapos saka buhatin. At kapag babangon mula sa higaan, huwag bigla ang tatayo. Gumulong muna sa gilid, saka dahan-dahan tumayo. Simple lang, pero malaking tulong para maiwasan ang dagdag na kirot. Mahalaga ring alagaan ang iyong kapaligiran. Halimbawa, kung madalas kang nakaupo, siguraduhin na ang iyong upuan ay may tamang suporta para sa likod. Kung madalas ka namang magtrabaho sa lamesa, itaas ang monitor o libro sa tamang antas ng mata para hindi ka nakayuko palagi. Ang maliliit na adjustments na ito ay may malaking epekto sa kalusugan ng iyong gulugod. At huwag nating kalimutan ang lakas ng pakikipag-ugnayan at kasiyahan. Totoo, minsan ang sakit ay mas lumalala kapag pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Kapag lagi tayong malungkot o hiwalay sa iba, parang mas mabigat ang sakit na dala ng katawan. Kaya mahalaga ang pakikipag-usap sa pamilya, pakikipagkwentuhan sa kaibigan, o simpleng pagtawa kasama ang mga apo. Ang tawanan ay natural na gamot, hindi lang para sa puso, kundi para rin sa likod. Dahil kapag mas magaan ang damdamin, mas magaang din ang pakiramdam ng katawan. Ngayong narinig mo na ang lahat ng ito, baka iniisip mo, kaya ko pa ba talagang gawin ito sa edad ko? Ang sagot ay oo. Hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. Simulan mo sa maliit. Siguro ngayong linggo, dagdagan mo lang ang iyong paglalakad. Sa susunod, bantayan ang iyong postura. Pagkatapos, unti-unting idagdag ang maliliit na stretches, tamang pagkain, at stress management. Isang hakbang bawat araw at makikita mo ang malaking pagbabago. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng sakit. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong kalayaan. Yung kalayaang maglakad nang walang iniinda. Makipaglaro sa mga apo, mag-garden, o simpleng gumising sa umaga na hindi iniisip ang sakit. Iyon ang tunay na layunin. Hindi lang lunas kundi mas magandang kalidad ng buhay.
Kaya kung nakarating ka sa puntong ito, saludo ako sa iyong dedikasyon. Hindi lahat ay naglalaan ng oras para alagaan ang kanilang sarili. Pero ikaw, pinapakita mong handa kang gumawa ng pagbabago. At gusto kong ipaalala, hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo ang nagsimula sa maliliit na hakbang at ngayon ay mas masigla at mas masaya na ang pamumuhay. Bago tayo magtapos, gusto kong malaman ang iyong karanasan. Ano ang pinaka nakakatulong sa iyo kapag sumasakit ang iyong likod? I-comment mo sa ibaba at baka makatulong din sa iba nating viewers. At kung gusto mo pang matuto ng iba pang tips para sa kalusugan at mas masayang pagtanda, siguraduhing i-like mo ang video na ito at smash subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episodes natin. At syempre, kung narating mo hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa pag-alaga sa sarili mo. Kaya bilang huling hiling, i-comment mo ang salitang lunas likod buhay para malaman kong nakasama kita hanggang dulo. May napansin ka bang kakaiba? Kapag masaya ka, parang mas magaan ang katawan mo. Pero kapag mabigat ang loob mo, mas mabilis sumakit ang likod mo. Totoo ito, kasi konektado ang isip at katawan. Kaya kung gusto mong guminhawa ang iyong likod, hindi lang pisikal na paraan ang kailangan. Kailangan ding alagaan ang iyong pag-iisip at emosyon. Pagkatapos ng lahat ng mga tips sa Part 1, Part 2 at Part 3, mula sa paggalaw, pagkain, tamang postura, stress management at tamang kapaligiran, ngayon naman ay mas bibigyang pansin natin ang mental at emotional side ng pagpapaginhawa ng likod. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit hindi pa rin nawawala ang sakit kahit sumusunod sila sa physical na paraan. Ang dahilan? Minsan, hindi lang katawan ang may problema, pati isip. Yung may tinatawag na psychosomatic pain ay nangyayari kapag ang stress, lungkot o galit ay naiipon sa katawan at nagiging pananakit. At madalas, sa likod ito lumalabas. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng positibong pananaw. Hindi ko sinasabi na mawawala agad ang sakit kapag ngumiti ka lang. Ang ibig kong sabihin, kapag mas pinili mong tingnan ang magagandang bagay sa buhay, bumababa ang tensyon sa katawan at nagiging mas magaan ang pakiramdam. Isang halimbawa, may isang lola na halos araw-araw masakit ang likod. Pero noong nagsimula siyang sumali sa isang grupo ng mga kaibigan na nagkakantahan at nagkukwentuhan linggo-linggo, hindi lang siya naging mas masaya, kundi bumaba rin ang tindi ng kanyang pananakit. Hindi dahil sa gamot kundi dahil sa saya at suporta ng mga tao sa paligid niya. Kaya kung gusto mong makatulong sa sarili mo, subukan mong magkaroon ng daily gratitude practice. Bago matulog, isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon. Kahit simpleng bagay lang, gaya ng masarap na kape, pagtawa ng apo, o ang katahimikan ng gabi. Kapag natutunan mong i-focus ang isip mo sa magaganda, bumababa ang stress level at mas nakakatulong ito sa iyong likod. Isa pang magandang gawin ay ang regular na relaxation activities. Kung may oras ka, subukan mong makinig ng malumanay na musika, mag-garden, o magbasa ng librong nakaka-inspire. Ang mga simpleng aktibidad na ito ay nakakatulong para mailabas ang tensyon at hindi mapunta lahat sa iyong katawan. Tandaan, kapag relaxed ang isip, relaxed din ang katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng paghingi ng tulong. Maraming seniors ang nahihiyang magsabi na masakit ang kanilang likod o nahihirapan silang kumilos. Pero tandaan, hindi ito kahinaan. Ang paghingi ng tulong ay tanda ng katalinuhan at pagmamahal sa sarili. Kung may anak o apo ka, huwag kang mahiyang humingi ng simpleng tulong gaya ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay o pagsama sa paglalakad. Ang pagkakaroon ng support system ay hindi lang nakakatulong sa katawan, kundi pati sa emosyon. Bukod sa pamilya, subukan mo ring makipag-ugnayan sa komunidad. May mga barangay health programs, senior groups, o simpleng kapitbahay na pwedeng maging kausap at kasabay sa pag-eehersisyo. Kapag may kasabay ka, mas nagiging masaya at mas madali ang proseso. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagkakaroon ng layunin. Kapag pakiramdam ng isang tao na wala ng silbi ang kanyang buhay, mas mabilis lumabas ang sakit sa katawan.
Pero kapag may rason ka para gumising araw-araw, kahit simpleng pag-aalaga ng halaman, pag-aalaga ng apo, o pag-aaral ng bagong recipe, mas nagiging magaan ang katawan at mas bumababa ang sakit. May isang lolo na nakilala ko. Dati halos araw-araw nasa kama dahil sa masakit na likod. Pero nang bigyan siya ng responsibilidad, naturuan ng mga apo niya ng tradisyonal na larong Pilipino, biglang nagkaroon siya ng rason para gumalaw at tumawa araw-araw. Unti-unti, bumaba ang kanyang pananakit at mas naging masaya siya. Hindi dahil nawala ang lahat ng sakit, kundi dahil nagkaroon siya ng inspirasyon na kumilos. Ngayon baka iniisip mo, paano kung mag-isa lang ako at wala akong kasama? Ang sagot, pwede ka pa ring maghanap ng paraan. Ngayon ay may internet at maraming online support groups para sa seniors. Kahit simpleng panonood ng mga inspiring videos o pakikipagkwentuhan online ay makakatulong. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang mag-isa ka sa laban. At isa pang bagay na hindi dapat kalimutan ay ang pagtawa. Alam mo ba na ang pagtawa ay may natural pain relieving effect? Kapag tumatawa tayo, naglalabas ang katawan ng endorphins, natural na happy hormones na nagbabawas ng sakit. Kaya huwag kang mahiya tumawa kahit minsan sa simpleng bagay. Ang tawanan kasama ang pamilya at kaibigan ay hindi lang nakakatawa, kundi nakakatulong din sa iyong likod. Kaya kung iisipin mo, ang natural na lunas para sa masakit na likod ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito rin ay tungkol sa isip at damdamin. Kapag pinagsama-sama mo ang pisikal na hakbang at mental na diskarte, mas mabilis at mas matibay ang ginhawa na makukuha mo. Bago ko tapusin ang bahaging ito, gusto kong ulitin, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi kailangan gawin lahat agad. Ang mahalaga ay magsimula, kahit maliit lang. Unti-unti mong idagdag ang mga gawi sa araw-araw hanggang maging natural na bahagi na ng iyong buhay. At sa susunod na bahagi, mas bibigyang diin natin ang kabuang paglalakbay. Paano pagsasamahin ang lahat ng natutunan natin mula part 1 hanggang part 4 at paano ito magiging gabay para sa mas mahabang buhay na walang iniindang likod. Kung nakarating ka pa rin hanggang dito, ibig sabihin ay talagang handa kang gawin ang pagbabago. Kaya para malaman kung kasama ka pa rin sa ating seryosong paglalakbay, i-comment mo ang salitang isip katawan ginhawa. Isipin mo ito. Paano kaya kung isang araw magigising ka ng walang sakit sa likod? Paano kung kaya mong maglakad sa umaga, magbuhat ng kaunting gamit, o makipaglaro sa mga apo nang hindi iniinda ang kirot? Hindi ba't napakasarap isipin? At ang totoo, posible ito basta't sisimulan mo ang mga natural na hakbang na pinag-usapan natin sa mga naunang bahagi ng video. Ngayong nasa huling bahagi na tayo, gusto kong balikan at pagsama-samahin ang lahat ng natutunan natin. Mula sa part 1 hanggang part 4, napakarami na nating natalakay at ngayon, oras na para ikonekta ang lahat at gawing isang malinaw na gabay na pwede mong sundan araw-araw. Sa part 1, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng paggalaw, paggamit ng init, tamang postura at maayos na pahinga. Doon natin nakita na ang simpleng mga bagay kapag ginawa ng regular ay may malaking epekto sa likod. Sa part 2, binigyang diin natin ang tamang pagkain at banayad na ehersisyo. Natutunan natin na ang mga anti-inflammatory foods, simpleng stretches at sapat na hydration ay hindi lang pampalakas, kundi pangtanggal din ng pananakit. Sa part 3, tinalakay natin ang stress management at tamang paraan ng pagbangon at pagbubuhat. Dito natin naintindihan na hindi lang katawan ang dapat alagaan, kundi pati isip at damdamin. At sa part 4, mas pinagtibay natin ang kahalagahan ng positivity, pakikipag-ugnayan, pagkakaroon ng layunin, at pagtawa bilang natural na lunas. Ngayon sa part 5 gagawin nating buo ang larawan. Kasi ang tunay na ginhawa ay nangyayari kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ito isang mabilisang solusyon. Hindi rin ito parang magic pill na iinumin mo at biglang mawawala ang sakit. Ito ay isang lifestyle, isang bagong paraan ng pamumuhay na nakatuon sa pag-aalaga ng sarili. Isipin mo ang katawan mo bilang isang hardin.
Kung pababayaan mo ito, tutubo ang damo, titigas ang lupa, at magiging magulo ang paligid. Pero kung araw-araw mong aalagaan, didiligan, aayusin, at bibigyan ng tamang araw at sustansya, unti-unti itong gaganda at mamumulaklak. Ganon din ang katawan natin, lalo na ang likod. Kapag binigyan mo ng tamang atensyon, gaganda rin ang resulta. Isa sa pinakamalaking sikreto ay consistency. Maraming tao ang nagsisimula pero humihinto agad kapag hindi nila nakita ang resulta sa loob ng ilang araw. Tandaan, ang pananakit ng likod na nararamdaman mo ngayon ay bunga ng taon-taong gawi, trabaho at lifestyle. Kaya natural lang na hindi ito agad mawawala. Pero kung gagawin mong habit ang mga simpleng hakbang, makikita mo ang pagbabago. Baka sa unang linggo, kaunting ginhawa lang. Sa ikalawang buwan, mas magaan na ang katawan. Sa ikatlong buwan, baka kaya mo nang gawin ang mga bagay na dati iniwasan mo. May isang lola akong nakausap, edad 73, na halos araw-araw may kirot ang likod. Sinimulan lang niya ang 3 bagay. Paglalakad ng 50 na minuto bawat umaga, pag-inom ng turmeric tea gabi-gabi, at pag-practice ng deep breathing bago matulog. Sa una, wala siyang gaanong naramdaman, pero makalipas ang 6 na linggo, sinabi niya na mas kaya na niyang makatulog ng mahimbing at mas bihira nang sumakit ang kanyang likod. Hindi niya ginastos ang malaking pera, hindi siya nagpunta sa mamahaling therapy. Disiplina lang at consistency ang puhunan. At ito ang gusto kong iparating sa iyo ngayon. Kaya mo rin ito. Hindi hadlang ang edad. Ang edad ay numero lang. Ang katawan natin, kahit tumatanda, ay marunong pa ring gumaling basta't aalagaan. Huwag kang matakot magsimula ng maliit. Kung hindi mo pa kayang maglakad ng matagal, magsimula ka sa 5 minuto. Kung nahihirapan kang baguhin ang diet, magsimula ka sa 1 gulay bawat araw. Kung hindi ka sanay sa stretching, magsimula ka sa 2 simpleng galaw. Ang mahalaga, magsimula ka. Ngayon baka may bumabagabag pa sa iyo. Paano kung hindi gumana sa akin? Ang sagot, walang nawawala kung susubukan mo. Dahil ang mga hakbang na ito ay hindi lang para sa likod, kundi para sa buong katawan. Kapag gumalaw ka, pinapalakas mo ang puso. Kapag kumain ka ng tama, pinapalusog mo ang dugo. Kapag natutong huminga ng malalim, pinapakalma mo ang isip. Kaya kahit hindi agad mawala ang sakit, panalo ka pa rin dahil mas malusog at mas masaya ang iyong katawan. At huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Pwede mong isama ang iyong asawa, anak o apo sa paglalakad. Pwede mong kausapin ang kapitbahay tungkol sa mga simpleng tips na ito. Ang kalusugan ay mas masarap kapag ibinabahagi. Kapag sama-sama, mas magaan. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Hindi mo kailangang tiisin ang sakit araw-araw. May magagawa ka, may kontrol ka, at may pag-asa pa. Kaya huwag mong isipin na huli na para magsimula. Ang bawat araw na dumarating ay pagkakataon para maging mas malakas, mas masigla at mas maligaya. Kung nandito ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, saludo ako sa iyong tiyaga at dedikasyon. Ibig sabihin, talagang handa kang gawin ang pagbabago para sa iyong katawan at buhay. At bilang huling engagement, gusto kong i-comment mo ang salitang likod walang sakit para malaman kung kasama kita hanggang dulo ng ating paglalakbay. Siyempre kung gusto mo pang matutunan ang iba pang natural na paraan para alagaan ang iyong kalusugan, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-comment ang iyong karanasan, at smash subscribe para lagi kang updated sa ating mga tips. Tandaan, ang susunod na video ay pwedeng maging susi sa mas masarap mong pagtanda.